Good morning mga ka-hosts. Nakakalungkot naman no na um, yung aso namin na isa sa pinakakauna ng aso namin, ano yun. Um, napakalambing aso na yun. Actually ang taba nun, sobrang taba. Um, at yun ay halos sa loob ng bahay namin. So kaya lang, since nga meron pa siyang mga dalawang puppy, alam nyo naman yung uh, mga mother dog pa. Alam nyo naman yun, na pagka dumami yung mga anak nila ay kinakain. Di ba? Pasensya na doon sa mga nag-aagaan. So, ganun talaga sila. Yun na yung nature nila. So, ang problema, yung isang anak kasi nila, bali kasi 10 lahat yung dogs ko. At unfortunately, namatay na yung namatay na yung apat kasama yung pinaka maong aso. So, kasi nga yung isang anak na ay kauna-unahang namatay. So, bali ang ano ko kasi ang tansya ko ay nahawa siya because sa pagkain niya nung ng anak niya. So, nahawa siya sa sakit. That's why uh, nagkasakit din siya. Um, Actually, yung iba doon mabilis din na namatay no yung like yung si Kim. Parang wala namang sakit yun, bigla na lang na namatay. Kasi malakas pang kumain, tapos walang signs na masama yung pakiramdam, tapos bigla na lang na gising ng umaga, patay na siya. Yung dalawa naman, bago yung ah, yung kasi ang patay, no? Yung dalawa naman, si Papi at saka si Bibi. Yun medyo nagtagal yun. Tagal na nakikilaban sa sakit. In fact, yung si Papi ay yun yung pinakamalala. Siya yung pinakaunang tinamaan na tipong parang may sore eye siya yung mata. Tapos, kumakain yun kahit mapula ang mata. Tapos, yung may mga discharges sa mata. Tapos, ginamitan ko ng antibiotic. Hoping na makakaligtas sa sakit. Kaya lang, ayun, sa kasamaang palad ay hindi rin siya uh, nakaka-recover na siya. Bumaba kasi siya doon sa ilalim dahil umano yung ay. At ano siya, no? At mas lalong lumala nung nasa baba because sa taas kahit paano nakikita ko at papakain natin, napapainom, pipilit minom, nagagamot, ganun. So, nung bumaba siya, may times na nag-skip sa gamot. That's why bumalik yung sakit niya at namatay din siya. Yun namang si baby, yung puti, yun yung may pinakamatagal na laban sa sakit. Kasi to the point yun na, alam niyo yun sa tao yung bedridden. Na ganun siya, nag-bedridden ng, kasi hindi na siya nakakatayo, pinapakain ko ng gatas kasi nga hindi na siya makakain ng tubig. Tapos pinapainom natin siya ng gamot din. Tapos, tumagal yun, siguro umabot naman ng more than a week. Nakikipaglaban. May problema doon, may discharges siya doon sa mata, sa ilong, at sa bibig. Ng blood, katulad pala ni Papi na nagkaroon niya ng discharges ng blood sa nose. Yung sa bibig naman ay parang phlegm. Parang ganon yung
silang dalawa ay ganun yung kinamatay. Ang hindi ko lang inaasahan yung kamatay nung ah kamatay nung taba namin aso, because as in yun ay no, parang sobrang lusog kasi sobrang lusog. Siguro mga 60-70 kilos yung parang taba, malaking malaki talaga. Ano yun eh, parang 2 araw lang, sobrang bilis na sa kanya. ah Ipapa-check up nga sana nung Saturday morning, anak yung atchinat yung babae. Sabi ko ay uwi muna at ipa-check up yung mga aso ko pa. Sabi ko check up kasi nga baka makarecover pa. Fortunately, fortunately, yun nga, pag umaga, napainom ko pa actually siya ng painom pa natin siya ng dextrose. Familiar kayo dun sa dextrose na tinutubig. Napainom pa natin yun at umiinom pa siya talaga ng isa pa siyang umiinom, hindi yung para makainom. Siya kusang masama doon ay hindi natin inaasahan. Tumagal lang ng 2 buwan, 2 araw. Tumagal lang ng 2 araw yung yan. Gising ako ng mga 5 p.m. in the morning. Actually, buhay pa. Pero, napansin ko malalim na masyado yung that's why, feeling ko masama yung tama sa kanya. May times kasi yun na parang sa sobrang ay nagsa doon. Tapos doon ko yun, actually yun napansin ko na may sakit. Kasi lumipag na siya doon sa upuan, tapos nung hindi na siya nakatayo. Kasi normally ginagawa talaga niya yun yung yung time na yun ay siya, tapos hindi siya makatayo. Tapos yun na nga, parang sabi ko may sakit. Tapos the following day ay ganun uli, pag uwi ko ay na siya, no? Parang rin siya, pag uwi ko rin siya, lumapit sa akin, tapos mamaya tapos naihi na siya, no? Naihi siya na nakaupo. Sobrang linis kasi nung aso na yun. Hindi yun basta-basta bumabaho talaga. Hindi siya basta-basta bumabaho. Sobrang linis nung sa kaya yun, nakakaawa man ay wala tayong lang talaga yung ganyan. Tayo siya ng daling umaga na siya namatay kasi 5 a.m. in the morning. Ako CR ako, tapos ayun, magalaw-galaw pa yung at nung umaga gising natin mga around 7, doon natin nalaman na yun, patay na nga yung and I guess iniyakan because sobrang paborito niya yung aso na yun. Sobrang paborito niya yun kasi yun eh,
pag natutulog ka, ano siya, natutulog ka, tatabihan ka no. Tapos yung muscle bisig ay umuunan siya doon. Kalambing. So, kalambing yung aso. Ah, hindi natin na hindi talaga natin in-expect na gano'n gano'n agad na actually na isang antibiotic lang ang painom natin sa kanila. Hindi natin siya napainom ng maaga ay patay na siya. Nakakalungkot kasi ah sobrang lang kasi sa bahay yun. Sobrang bait aso. Saka sobrang kinis kasi ng balahibo ng tipong hindi bumabaho. Yung gano'n yung tipo niya. Hindi bumabaho, palaging malinis. At yun wala tayong nagawa kundi yun nga niliping natin ng Saturday. Hindi inabutan ng babae na buhay kasi dumating yan ng babae mga although siya, nagsabi yung anak ng babae, nag-chat. Sinabi niya na natanong na ako lalaki kasi gagamitin nila itong kutsi sana sa uh, pagdadala sa kanya sana sa bed. Kaya lang nung chat sa akin at nakita ko na patay na patay na yun. Nakakaawa talaga. So, kasi hindi ko kasi nakakitahan unlike yung hindi ko siya nakakitahan na yung super hinang-hina hindi ko siya nakakitahan gano'n malakas pa nga siya no? Malakas pa siya nung gabi. Sin, talaga, malakas pa. Yung tipong malakas siyang gumalaw yung mundo, tapos yun na, hindi mo inaalalayan tubig. Yung iba, nagumamit ako ng syringe para painom ng tubig. Siya hindi, parang ang bilis ko lang siyang bilis ko lang siya na nakapainom ng tubig. Yun nga lang ay hindi natin alam talaga kung ano naging kasi normally sana nung gabi kasi sobrang gabi na rin ako dumating nung gabi kasi sana ang gagawin ko papalagyan ko ng suwero kasi normally pagka din-extra yung nakaka-survive. Pag yung aso kasi pinabayaan mo kasi walang dextrose. Most of the time talaga bibigay talaga, namamatay talaga sila. Kasi nga hindi nag-iinom, hindi kumakain, ganun naman talaga yung aso. Ang, ang kaibahan lang talaga ng aso at ng tao asong bis talaga niyang mamatay, no? Pag nagsuka yan or dumi ng dugo, asahan mo in 2 to 3 days patay. Ganun talaga. Sobrang easy ng buhay nila. Sobra. Bilis nilang mamatay. Yung sakit na, tapos ang problema kasi nila yung sakit nila sobrang
Malala, malala yung mga sakit nila, kadalasan na mamamatay ka agad. Eh, ang tagal, actually ano yun lang ang pinunta ng anak kong babae ng araw. Kasi doon para lang tingnan. Yun na lang sa kasamang palad, hindi sila nagkita ng buhay. Sana lang inabutan na kasi sobrang ano sobrang dikit kasi nung aso na yun dun sa anak ng babae. Sobrang dikit. At ano rin, no, nung namatay din siya, parang tipong hindi mo malalaman na ano, na may sakit. Kaya namatay. As in, parang tulog lang. Parang ganun. Kasi nga, hindi siya hindi nagtagal na nagkasakit. Even yung balahibo na, napakadulas. Namatay siya, napakadulas. Eh, alam nyo naman na yung mga aso, yung mga aso, pagka shiny yung mga coat nila, yung mga balahibo, ay doon nalalaman kung mataba ba sila or payat, di ba? Familiar kayo sa mga sa mga hayop, familiar kayo sa mga hayop na may mga buhok. Ganun kasi sila, ganun sila nalalaman kung healthy pa sila o hindi sa buhok nila. So ay siya ay healthy kasi tabang taba at sobrang sobrang kinis ng balahibo niya. Pag ipungin mo siya sa katawan, sobrang kasi hindi ka sa kanya kasi magdidiri kahit hindi maligo. Dahil nga yung uh, hindi siya nagbababaho. Yun ang tandaan sa aso, hindi nagbababaho. Wala tayo makakuha na ng makitahan ng car wash. Kasi bala ko yung car wash to kasi ang dumi. Dumi. Eh, buti ko ulan mamaya. Kasi kawawa din yung anak kong babae. Kawawa din. So, bali ngayon, ano na lang, ang natitira sa amin ay anim na lang sila. Normally, mga yun, bata pa. Kasi yung isa doon maliit pero sobrang taba rin nun. As in, maliit lang siyang aso. Ay, doon nga kung bakit maliit yun ng ganun. Para siyang chihuahua. Sobrang liit ng katawan, para siyang chihuahua. Ay, siya talaga yung mini-me nung lula niya, no? Kasi apo na yun ni Lacey. Yung namatay na mataba. Apo niya yun. Anak yun ni Papi. Anak ni Lacey. So, yun yung mini-me talaga ni Lacey. Parehas sila ng parehas ng bilog ng katawan, parehas mataba, parehas malambing. Mas maharot lang itong apo ni Lacey, mas maharot lang, pero parehas silang malambing. Ito naman yung tipong wala nang ginawa kundi dilaan ka. Basta dumating ka, wala yung ginawa kundi didilaan ka, aamuyan ka. So, ganun naman yung ugali nun. Tapos si Lacey naman ay yung
ngayon na lalaki ay tipo parang parang para siyang mamamatay kasi parehas may sakit yung dalawang anak niya na maliit, parang parehas may sakit, parang mamamatay din. Pero yung isang anak niya na bago yung dalawang lalaki ngayon ay may anak yan na isa na marami actually yun, mga 7 or 8 yata yung. Pero isa lang yung nabuhay. So isa lang yung nabuhay at natira doon sa amin. Sing kabayo ng mama niya. Sobra. Bata pa lang. Eh, sis nga siguro ng susulong pinapatid ng nanay niya. Sobrang taba. Katulad ng nanay niya yung katawan. Although magkaiba sila ng kulay. Kasi tigre yung aso ko na yun. Samantalang si Lacey ay siya, pangalan niyan parang pula na matingkad. Oo. So, parang parehas yung makina, parehas mataba. Kulay lang ang nagkaiba. At ganun din, mas mas maharot yung mga anak at apo niya. Kasi si Lacey hindi yun masyadong sa lang yun, higa-higa. Hindi mo yun basta makikita na humihiga sa semento. Hindi, palagi na lang yun nasa sopa. In fact, wala na nakakaupo sa sopa namin dahil silang ang maghinang kadalasan gamit ng sopa. Ayaw nung mga yun na natutulog sa lapag. Gusto nakasupo palagi. Excuse. Na actually mas maaga pa tayo sa kaya lang gawin natin ay maghanap tayo, mag-iinom na tayo tapos maghanap tayo ng magka-car wash. Car wash muna natin kasi tipong mamaya naman ay ulan naman mamaya, kaya lang ganun pa rin, kailangan nating pa-car wash kahit pa paano. Kayang ganun ay nako. Darating naman tayo na maaga sa opisina nito. Kaya lang yun na tayo at maghanap tayo ng car. So hopefully naman makasurvive yung, may isa kasi ako doon aso na yun, parang alam nyo yun, yung retardeds. Meron akong asong din. Kasi yun, hindi naman sa indoor na gano'n. Bali kasi yun, baby pa siya, ay naiipit siya nung ina sa paghiga, no? Baby pa siya ay naipit siya ni Lacey sa higaan. So na panandalian, parang namatay siya, no? Panandalian namatay yun. Tapos ni-revive yun ng anak kong babae. At alam naman ninyo pagka yung halimbawa may mga ganong instances, yung
panandali ang nalalagutan ng hininga, no? Yung mga instances na gano'n, pag nangyayari, tapos na-revive mo siya, tapos may mga 5 minutes or 5 minutes I think, 5 minutes siya na nawalan ng oxygen sa utak, ay normally nagkakaroon ng ganun talagang effect. Parang yung galaw niya ay uncontrolled. Yung pagkatipong madaling ma-balance. Yun, ganun yung pasok ng isa na madaling siyang ma-balance. Para siyang retarded sa puso. Gumagalaw-galaw yung mga ulo. Pagka naglalambing sa'yo. So, ganun yan. Actually, ano rin yun. Parang yung nanay niya. So, malambing din yun. Malambing. At kahit paano yun na yan, matibay siya sa sakit. Talagang yatang ganun. Pagka yung para kasing ganun din yung sister ko. Parang nung bata pa, sobrang dami ng sakit. Ay dahil doon, ay parang hindi siya nagkakasakit ng basta-basta. Parang ako, nung bata kasi ako, sobrang sakitin ko. Dahil sa tonsillitis. Palagi na lang yung sakit ko, wala nang pinagkaiba. Palagi na lang tonsillitis, no? Yun yung sakit ko. Ngayon, palagi na lang akong almost every month ay mga twice siguro ako nagkakasakit. Sobrang hina ng katawan ko because of tonsillitis. Kunting maano lang namamagayo. Pero nung tinanggal na yung tonsil ko, as in lahat yun tinanggal, yung dalawa. Pamuhat nun, sobrang dalang ko nang nagkakasakit. Kasi nung kaya hindi ako tumataba because of the tonsillitis eh. Pero ngayon, since hindi ako nagkakasakit, yan, medyo lumobo na tayo. Hindi yan pagkain kasi hindi mo masyadong mahilig magkakain. Hindi rin ako talaga nagkakakain. So, medyo yung tonsillitis sa akin ay kadalasan na yan yun. Siya nag-focus. Bakit hindi ako kumakain? Kaya payat na payat ako. But good thing na rin dahil mahirap din kasi yung palaging nagkakasakit kasi affected din yung trabaho mo. So parang ngayon ay so hopefully wala nang sumunod kasi medyo tumagal din yung kasunod bago si Lacey. Mga 1 week na rin namatay yung si baby, no, yung puti. 1 week na, akala ko nga tapos na. Akala ko tapos na yung sumpa. Hindi ko inaasahan na yung balik nun ay doon naman sa aso namin. Kasi nga in-expect ko, yung mga tuta pang bibigay. Dahil yun yung mga super na mayat ng husto. Kahit pakainin mo ng marami, sobrang payat yung mga yan, tatakaw na eh. Yung kapatid din nila, yung unang namatay na tuta na lalaki ay ano yun, ang takaw din nun bago na matay, no. As in siya yung pinakang malaki sa kanilang tatlo. Bigla na lang din yun na nanghina tas biglang namatay. Actually nahawa yun kay Papi, kaya lang si Papi ay sis nga healthy rin kasi si Papi dahil ang balahibo rin nun ay sobrang kinis din. So healthy rin yun kaya medyo ano yun, parang 2 weeks yata bago siya namatay. Tapos nung namatay yun, hindi rin gaanong namayat kasi nga nung nag-umpisa siyang magkasakit ay mataba naman talaga siya. Healthy naman talaga siya. Ay nako, dumi ng aking kotse. Wala pa naman tayo makitang ano dito.
Iin muna ako bago ko siya ipakargos kasi mahirap finish niya. Eh, mamaya, switch for sure naman yan. Mamayang hapon. So, parang ulan na naman yan. Meron na lang akong 7 minutes, no? Makakarating naman ako dyan sa 7 minutes na yan sa opisina. So, again, sa mga hihingi sa araw na to ng abogado, hindi ako sasagot ng pera. Kayo talaga ang sasagot ng pera. Bigay na nga lang. Mahirap naman ako pa. So, yun na lang na siguro muna, no? Good morning, good morning. May meeting kasi ako today. Mga 10. May meeting tayo. So, ayoko kasing ibaba ito. May bitbit siya. Dalawang hindi naman puno. Dalawang sakong hindi naman puno ng avocado. So, bibigyan natin na yung kapatid ko. Bibigyan ko. At baka dito sa opisina, bibigay din tayo. Meron kasi dito mga papahinog. Bigay na natin. Saka yung sa Makati, mamayang hapon. Bigyan na rin natin. Papabili lang ako ng plastic. Nakakaya yung mga 2-3 kilos para doon natin ilagay. Hindi naman maganda kasi na medyo sobrang laki ng lalagyan dahil sobrang laki, parang kailangan punuin mo. Yun yung mahirap. Dahil kunti lang siya, gusto nating marami yung mabigyan. Kasi last time, isang sako yun, pero kita nyo naman ang nangyari. Ilan lang nakakuha, no? Yung mga staff ko dito sa purchasing tsaka sa stock, parang mga parang dito parang 3 managers lang ang binigyan ko. Si Manel. Marami rin pala. Ang nakinabang. 4 minutes na lang. Hopefully makaabot tayo sa dito sa Bandy Clock. Yun ang hirap dito lang. Ito lang yung company na naghahabol ako ng dito kasi walang kahit manager kailangan kang pumasok ng ganong alas 9. Actually sana maaga akong nakapasok, kaya lang medyo sumabit kasi ako dun, yung isang bumper ko dyan sumabit dun sa nawakwak ng konti. Hindi naman ganong halata nung ibinalik na, pero natanggal na yung pangkabit dun. Hopefully kayang ayusin, hindi siya mapapansin. May papaayos pa nga ako dito na yung nabangga, tapos andyan na nga rin yung asar. Umaga. Yan.
time in lang.